Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, sobrang excited po ako ngayon sa i-discuss ko po, no? Kasi po, pag sinabi pong long-term investor ka, pag sinabi mong value investor ka, dapat alam po natin itong 13 traits of a 10 baggers, how to dominate the Philippine stocks. At ang pag-uusapan po natin ang investing style po ni Peter Lynch. At kung hindi po kayo familiar kung sino si Peter Lynch, siya lang naman po ang nag-manage po ng Magellan Fund na for 13 years. 29.2% ang kanyang annualized returns. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang 29.2% ng compounded returns? Baka po yung 9.2% po, mahirapan na po tayo mga ordinaryong tao. Yung 9.2%, baka hindi pa po natin maabot yan. Pero po itong si Peter Lynch, si Lodi, 29.2% ang kanyang returns. Grabe pong galing po ng tao po na to, no? And nagawa niya po ito, no? Kasi nakakatch siya ng maraming 10 baggers. Ano ba yung 10 baggers? Mga stocks po na nabili mo at nag-profit ka ng 10 times. Halimbawa po, nabili mo ng piso, naging 10 piso, nag-profit ka, no, ng 10 times of your money. Na 10 times mo ang pera niyo po, no? At ang libro po na pag-uusapan natin, yung diniscuss po ni Peter Lynch sa kanyang sikat na libro na One Up on Wall Street. Ayan po, no? Kasi po, isa po sa sinasabi niya po sa atin, no, lagi pong binibili ni Peter Lynch po sa atin, hindi common na small at retail investor tayo ay tagilid tayo. Meron daw po tayong advantage over big institutional investor. Kung susundan lang po natin yung formula na sinabi niya sa kanyang libro po niya, no? Ayan. So, alamin na po natin yung 13 traits of a perfect stock. Ito po ang topic natin ngayon. 13 na bagay na hinahanap ni Peter Lynch. Okay, lilinawin ko po. Hindi po kailangan nandun lahat sa stock na yun, yung 13 traits po na ito, no? Pero nasa checklist niya po, itong 13 na to, at tinitingnan niya po kung marami dito sa 13 na ito ay nandun sa stock na pag-i-investan po niya. O isa-isahin na po natin, no, para mabilis po tayo. Ang unang-una po sa lahat, no, hindi niya po maiisip ito. Ano yun? Dull or boring name. Dapat yung pangalan ng company ay walang kakwenta-kwenta. Boring. Generic. Boring. Hindi cool. Ano, pangalan pa lang, hindi mo daw ipagyayabang. Medyo ikakahiya mo pa, no? Halimbawa daw po, yung stock na Tesla. Ayan yung Tesla, pag sabi mong Tesla, pangalan pa lang rock na. Ipagyayabang mo talaga. Ang ganda talaga pakinggan ng Tesla, no? Ayan, so wag daw yan kasi pati lola mo mabibili pag sinabi mo may Tesla. Uy, talaga may Tesla ko, galing mo naman. Wag daw ganon, no? So kailangan kasi daw po, ang stock na binibili natin hindi pansinin. Pangalan pa lang hindi na pansinin. Kasi po, ang stock po, ayaw po natin mapansin po ito. Gusto natin under the radar po ito. Kasi po, kapag ang isang stock ay pansilin, aralin po ito ng maraming tao. At pag inaral ng maraming tao, napansin ng maraming tao, magmamahal po ang stock na yan, wala kang buying opportunity na mura. Kaya po, pangalan pa lang, kailangan medyo boring na hindi na po pansinin, no? Ayan, so, the key is staying under the radar. Low key is the key. Halimbawa po niya sa book, no? Ibinili yata siyang stock. Ang pangalan ay Crown, Cork, and Seal. Walang kakwenta-kwenta. Alright. Ayan. Pasok na tayo sa pangalawa. Ano yun? Dull business. Kung yung pangalan ay boring, dapat pati yung negosyo niya boring din. yung business po niya very basic, hindi po spectacular. Wala pong nakakabilib, wala pong nakakahanga sa business po niya. Walang rockets, walang high-tech chip, walang artificial intelligence. Napakasimple, napaka-basic. Yun daw po ang hahanapin po natin. Oh. Halimbawa daw po, ano ang business ni Crown, Cork, and Seal? Ano yun? Gumagawa ng takip ng bote. Walang kakwenta-kwenta. Yun. Bakit daw kasi? Kasi yung mga grand things, yung mga talagang nakakabilib na bagay, pansinin nga, nakaka-attract ng attention at nakakapagpamahal ng price po yan. Low key is the key nga no? Remember ha? Low key is the key, no? Yun. Ano pa? Number 3 na po tayo. Mabilis po ito kasi 13 ito para hindi kayo makatulog, no? Disagreeable business. Ayan. Hindi lang boring. Disagreeable, nakakahiya. Kung hanggat maaari, nakakahiya yung business po niya. Ayan, yung example niya po dito sa book, no?
Yung tobacco, kasi sino ba namang may gusto? Tobacco, you. Or waste management, di ba? Walang may gusto po nito. Yun ang gustong-gusto natin. Under the radar po tayo. Like ako po, pangarap ko talaga, sementeryo at punerarya. Kasi sino ba naman ang loko-lokong mga investor, no? Or loko-loko na ang sasabihin, pangarap ko, magkaroon ako ng negosyong punerarya. Ayan. Gusto natin hindi pansinin, no? Mga disagreeable business, no? Low-key, under the radar, para makapag-accumulate ka ng shares, no? Habang mura siya, makapag-accumulate ka. Ayun, hindi pansinin, no? Side note lang po, ha? Side note, huwag po kayong magagalit, oh. O yung mga Villar stocks, medyo hindi pansinin. Medyo disagreeable yung mga Villar stock. Ang mumura nila. Oh, hindi ko sinasabi bilhin niyo. Sinasabi ko lang mura. Alright. Ayan. Number 4 po, spin-off. Spin-off. Ano yung spin-off na yan, no? Yung mga malalaki pong conglomerates, halimbawa SM, Ayala, yung mga ganyan, no? MPI, ang lalaki po, no? Minsan po, no, yung may part ng business po nila under their group of companies ay hinihiwalay po nila at gumagawa sila ng panibagong stock. Ayan po, no, ini-spin off po nila. Ayan. So bakit daw po maganda ito, sabi ni Peter Lynch? Kasi most of the time daw, kaya daw po ini-spin off ito ng mga company po nila, no? Na mga companies po ay dahil daw po undervalued yung business at gusto po nila na ma-unlock yung value ng business. Kaya po ini-spin off po yan. Kaya daw po dapat alert po tayo pag may spin off. Malamang daw po kaysa hindi, undervalued po iyan. Kaya nga po nila ini-spin off para ma-unlock yung value. Plus, dahil nag-spin off na yan, no? Dahil nag-spin off na yan, yung business na po yan, mas magiging focus na siya kasi isa na lang yung negosyo niya, di ba? Halimbawa, si San Miguel, ang daming negosyo ni San Miguel. O halimbawa, nag-spin off siya ng isang negosyo na isa lang. Isa lang ang gagawin niya. Halimbawa, gagawa lang siya ng baterya. Baterya ng kotse. Nakafocus sila sa baterya, no? And also, may room for growth. Parang ganun po, no? So, take note, spin off. Ayan. Number 5, ito po na, napakalaking bagay po nito. Ay guys, no, kailangan po itong number 5 na to, itatak po natin sa ating isipan. Dapat daw po yung stock na yan ay hindi ino-own ng mga institutional investor at hindi tinitingnan ng mga analyst. Dapat daw po yung stock na pinapasukan natin, no? Yung mga SSS, yung mga mutual fund, dapat wala sila ng stock na ito na tinitingnan natin. Bakit? Kasi nga ayaw natin ng pinapansin, guys, no? Pag nag-i-invest po kayo sa mga stocks na pansinin malalaki, large blue chip stock, wala po tayong advantage. Tayo pong small investor, wala po tayong advantage. Ang dami-dami pong analyst ng mga funds po ng mga institutional investor po na yan. Lahat po ng tao binubuting-ting po yan. Saan ka pa kukuha ng advantage mo kung lahat ng tao ay tinitingnan yung mga stocks po na yan, no? Ayan, everyone is analyzing it. So most of the time, ang mga blue chips po niyan, yung mga pansinin na stocks na yan na laging dinidiscuss ng mga analyst at binibili lagi ng malalaking investor ay malamang po either fairly valued po yan or overvalued. Bihirang-bihira nyo po makikita po yan na undervalued, no? In normal market condition, hindi po sa panahon po natin ngayon, no? Ayan. So you have to be comfortable sa mga stocks po talaga na obscure at mabababa po ang liquidity. Marami po kasi nagtatanong sa akin, no? Nagko-comment, ayoko sa stock niya, illiquid. Ganun eh. Ganun talaga. Walang nag-i-invest dyan eh. Walang nag-a-analyze eh. Nandyan talaga ang opportunity po. Ganun po talaga. Kailangan po may konting tapang po tayo. Ayon kay Peter Lynch, siya ang sabunutan ninyo. Kung hindi kayo agree, wag po ako, no? Binasa ko naman yung summary ng libro eh, no? Alright. Number 6 na po tayo. Negative rumors. Chismis na negative. So negative rumors about a company ay pag may mga masasama kasi nangyayari sa company, negative rumors, nadadrive po yung presyo pababa. Halimbawa po ngayon si SGP, no? Di ba si NGCP kasi, di ba, binabati ko sa Senado. Kaya po pabagsak na spaghetti pababa ng pababa ang presyo ng SGP. Ayan. Kaya po minsan po ganyan pag may mga negative na pangyayari. Guys, no, opportunity po yan kasi bumababa ang presyo. Pwede po tayong
bili ng mura. Alright, no? So kaya lang po, kailangan marunong po tayo ng fundamental, no? Para sure po tayo na overreaction lang ng market yan, no? Kaya po bumagsak ang price stock market. Ayan, no? Again, no? Bukod sa SGP and GCP na talagang sikat ngayon na pag-iinita, will your stocks, anyone? Alright, number 7, depressing. Dapat po, no? Opposite ng exciting ang stock po natin. Ano, exciting po ngayon. Ano exciting ngayon? Mga cryptocurrency. Ano pa mga exciting ngayon? Artificial intelligence. Dapat daw po opposite. Ano ba? Ano yung example ni Peter Lynch sa libro, no? Funeral. Naisip mo ba yun? Funeral business. Simula nung 4,000 years ago, may funeral business na po. Panahon pa po ng mga nila Limahong may funeral business na po. Alam ko may nabili yata si Peter Lynch na funeral business na 10x ang binigay sa kanya. 12x. 1,200% ang returns. Kasi nga, depressing. Hindi pansinin. Again, the point po is, hindi pansinin, under the radar. Kaya po namimili ka ng depressing, hindi exciting. Ayun, no? O number 8, sunod-sunod po ito, magkakamag-anak po ito, no growth industry. Huwag ka po sa industry na grow. Kaya kasi po yung mga high growth industry, na-excite po yan ang market. Ang market talagang yan ang sinusundan ng tao. Talagang dilat ang mata ng mga tao. High growth industry. Dyan tayo. Maraming pera dyan. Kaya most of the time po, mga industry po na yan ay overvalued at mahirap na po tayong kumita po dyan. No? Halimbawa po, yung tech stocks po noong 1990s ay talagang andyan po lahat ng attention po ng mga tao nung araw. Ayan, no? Ayan, so yun, pag hindi kasi pinapansin, no, ang industry or yung stocks, doon tayo nakakahanap ng minahan ng ginto na hindi pa nakikita ng ibang tao. Tayo ang mauuna. Yun ang sinasabi ni Peter Lynch. Alright! Number 9, niche market. Medyo mahirap po ito sa Pilipinas gawin. Niche market, halimbawa po niya dito, niche ibig sabihin, niche, specialize yung business mo, maliit lang yung market mo, no? Halimbawa daw po, pharmaceuticals, may patent kasi specific drug, mahirap daw po i-compete at maganda daw po ang business po ng mga yan, no? O, halimbawa po, nung panahon ng COVID, no? O, yumaman yung mga pharmaceuticals kasi may vaccine po sila, no? Yung mga ganun, vaccine. Ang lalaki ng kinita nila. Imagine mo, buong mundo bumili ng vaccine mo. O, di ang ganda-ganda po ng kita po nila, no? Kaya lang po sa Pilipinas, ang hirap pong gawin po niya. Tingnan mo po yung stock market, no? 25% real estate, 25% bank, 25% food, 25% conglomerate. Tapos nun, wala na. yan lang ang lahat ng stock sa stock market, real estate, bank, food, conglomerate. Wala pong mahirap po, no? Kaya sinasabi ko po sa inyo, no? Hindi naman lahat ito applicable. Siyempre, si Peter Lynch, taga-America po yan. Anyways, next na po tayo. Alright, number 10. People need to keep on buying their products. Yung stock na bibili mo, dapat po laging binibili ng mga tao paulit-ulit. At sinabi ko na po sa inyo sa mga previous videos ko po, consumer staple ang bibilihin po natin. Consumer staple, yung kailangan ng tao, paulit-ulit na bibilhin ng mga tao po. O halimbawa po, sabon, toothpaste, at ointment na pampatubo ng buhok. Kasi kailangan ko po bumili po niyan. Alright! Ayan, kasi po pag mga consumer staple, mas madali po yan. May brand loyalty po yan. Ayun. Tapos recurring yung income, paulit-ulit yung income. Kaya napakagandang negosyo po ng mga ganyan. Strong business dapat ang mentality natin. Hindi po yung image lang. Kailangan po talaga fundamental. Hindi po image ang pinag-uusapan. Business talaga. Sino pa talaga nagbibigay ng maraming pera. Alright. Number 11, user of technology, not creator. Wag daw po tayo sa nagke-create ng technology, hindi daw po advisable, no? Ayon kay Peter Lynch. Dapat doon sa gumagawa ng technology, no? Kasi po, technology does not equate profits or good returns sa investor. Hindi daw po gano'n, no? Tingnan po natin, no? Ito example lang po. Actually, maraming example po ito. Halimbawa, ang mga airlines po, tingnan po ninyo ang balance sheet po ng mga Boeing. Katatakutan nyo po ang financial report ng Boeing. Yung mga gumagawa ng eroplano, grabe po yan.
Technology po yan, high-tech po yan, cutting edge. O tingnan niyo po, o kayo, meron kayong, alam niyo to, mga Xiaomi na cellphone, Realme na cellphone. Ano yung mga sikat na cellphone ngayon? Tecno, Infinix, yan ang mga sikat na cellphone ngayon. Ang mamura po, cutting edge po sila. Kaya lang po, tingnan niyo po ang mga presyo po niyan. Halos at cost lang po nila binebenta ang produkto po nila. Halos walang tubo. Biruin niyo po yung mga cellphone, ang gaganda ng spec. AMOLED yung screen. Ang gaganda, ang lalaki ng RAM, ang lalaki ng storage, ang gaganda ng camera. 7,000 pesos lang. At cost, ganun po talaga. Eh wala eh. Minsan, kung sino pa yung cutting edge technology, doon pa malupit ang competition. Ayun, so doon daw po tayo sa user ng technology, yung mga simpleng business lang, no, na makakatipid sila sa paggamit ng technology tapos mapapataas nila yung profit daw po nila. Ganun kasimple lang daw po yun, no? O, number 12 po, madali po ito, insider buying. Titingnan po ninyong stock, yung maraming bumibili na management, yung management binibili nila yung sarili nilang stock. Ayun kasi po guys, kahit po mag-summa cum laude ka, mag-magna cum laude ka po sa pagbabasa ng financial report, hindi po natin matatalo ang management po ng specific stock. Halimbawa po, sino ang nagmamanage ng pili tayo ng stock? Kahit sinong stock. Halimbawa, Cebulan Master. Eh syempre kung sino yung management sa Cebulan Master, mas alam nila yung stock nila. Kasi araw-araw yun ang nakikita nila, yung sarili nilang stock, inaaral nila yung nangyayari sa business nila. Sila talaga ang may alam ng sarili nila ng negosyo more than us. Kaya po, pag sila po ay nagbilihan po niya, sigurado po yan, ang dahilan po niyan ay undervalued. Lalo-lalo na pag ang ginagamit po nila ay sarili nilang pera. Pag sariling pera po nilang pinambibili na ng stock po nila, ay grabe po na indicator po yun na undervalued po yan. Kaya po gising-gising po. Kailangan po nagwa-watchlist po tayo ng mga ganyan. Sino mga company ang binibili ng sarili ng management? Ang kanilang stock. Ayun, no? O Consunhi? Anyone? Bili ng bili yan ng sarili nilang stock. SCC, DMC. Simula last year, dire-diretso. Wala silang pakialam. Bahala kayo. Bili kami ng bili. Ganun po talaga eh, no? O yan. Number 13, and last but not the least, share buyback. Ito po, maraming hindi nakakaintindi po sa Pilipinas pa po, no? Pero sa US, of course, very very sikat po ito, no? Yeah, share buyback po. Guys, no? Pag nag-share buyback po ang companies po, ang ibig pong sabihin po niyan, Philippine setting po ha, yung management ng company at saka yung board of directors, naniniwala po sila na undervalued po yung stock po na yan. Dalawa po ang naniniwala, yung board at yung management. Bago po sila magbigay ng share buyback, i-approve po nila yan. Kaya undervalued na indicator po yan kapag nag-share buyback. Magising po tayo. Tingnan nyo po sila Robinsons Land Corporation, Costco Capital, Ayala Land Inc. Bili po sila ng bili ng sarili nilang stock. Sinasamantala po nila na napakamura po. Ayan, kasi hindi po tanga-tanga ang board po, lalo na po sa Pilipinas. Sino po ang nakaupo sa board? Yung mga majority owners eh. Hindi naman po, ang board po sa Pilipinas, hindi naman po yan kung sino-sino lang na inelect nila na inelect na ganun-ganun. Sila-sila rin po ang owner po niyan. Kaya ganun po talaga. Hindi po nila i-approve po yan unless na undervalued po ang stock po niya. Kaya napakalaking indicator po na undervalued kapag may share buyback. Alright. Ayun o. Summary. Ganito. Simple lang naman po. 13 po yan. Summary. Dull or boring name. Dull business. Disagreeable business. Gusto mo kasi low-key ka lang eh. Ganun, no? Spin-off kasi may opportunity. Undervalued yan. Institution don't allow own it. Analysts don't follow it. Ibig sabihin po, no? Kasi mahal po yung mga yan. Mahal yung mga yan. Huwag tayo dyan, no? Negative rumors. Opportunity yan. mga chismis na masasama. Gustong-gusto natin yan. Alright. SGP. Alright. Ayan. Ano pa? Depressing business. Yan, mga funeral. Gustong-gusto natin yan. No growth. No growth. Ayaw natin sa exciting niche market. Kung pwede lang, no? People need to keep on buying their products. Ibig pong sabihin, staple. Consumer staple. Users of technology, not creator. Huwag ka sa exciting na mga ganyan. Huwag ka sasabay sa mga ganyan, no? Malamang po, mawawalan tayo ng pera dyan. Ano pa? Insider buying, share buyback, indicator po na undervalued ang stock. Wala po ba kayo napapansin? O wala kayo napapansin? Value investor po si Peter Lynch. Ito po mga style na sinabi niya po sa inyo. Although hindi niya mapapansin po niyo, it revolves around
finding cheap stocks po talaga. Doon po talaga nagre-revolve po ito, no? Mabili mo na mura yung stock sa time na mura po siya at maka-exit kapag nagmahal na po iya. O yan lang naman po ang discussion natin ngayon. Wala po ko ini-encourage sa inyo na mag-invest o hindi mag-invest. Bahala kayo sa life ninyo, no? Ako po ay for entertainment lang po ito, no? Alright, for entertainment and general education po. Please do your own research bago kayo gumawa ng any investing decision. Maraming salamat always sa support po ninyo. Happy weekend, guys. I love you all. God bless. Happy investing. Bye-bye.